Hello mga ka-makers, this is Eliza and I am the owner of Save and Designs. So for today's tutorial, let's troubleshoot yung palaging na-encounter ng iba kapag nabuksan na nila yung Excel version ng kanilang sales dashboard, which is yung pag-run at pag-enable ng macros. Pero before that, para saan ba yung macros ng dashboard natin? So yung macros po is yung simple coding na nilagay ko para ma-refresh po natin yung ating main dashboard kapag naglagay or nag-a-add tayo ng data sa ating sales tracker at expense tracker. Ngayon, kung hindi ito naka-enable, may nagno-notify po sa inyo na katulad nito na naka-disable o walang macros na nakalagay sa button natin. Kaya ituturo ko po yung iba't ibang paraan para ma-enable at magamit natin yung refresh button ng ating main dashboard. So, unahin na natin yung pag-unblock ng inyong macros. I-right click lang po ninyo at pumunta po kayo dito sa properties. After nyan, sa bandang ilalim po ng window na ito, makikita natin yung security. Meaning, binablock ng ating computer or ng ating Excel yung ating files. I-click lang po ninyo yung unblock and click apply or okay. Ngayon, kung wala naman pong security kapag nag-click po kayo dito sa properties ng dashboard ninyo, ibig sabihin po nito ay okay naman at hindi naka-block yung dashboard ninyo. Ngayon, i-open naman po natin yung Microsoft Excel natin. And once na na-open na po ninyo yung file, ang second step po ay ang pag-enable ng macros natin na minsan nakikita po natin dito sa bandang taas ng ating files as a security warning. I-click lang po ninyo itong enable content para ma-enable ulit yung ating macros. At para makasiguro po tayo na talagang gumagana na ang ating macros sa ating Excel, i-click lang po natin itong file, then go to options, click lang po natin itong Task Center and then sa Task Center settings. Then hanapin lang po ninyo itong macros. Tapos, make sure po na i-click ninyo itong Enable All Macros and make sure din po na naka-check itong Trust Access to VBA Project Object Model. Then, click OK and click OK. And to test our dashboard, click po natin itong refresh button. And as you can see, wala na tayong warning na nakukuha, which means okay na yung ating macros and it will work na sa ating dashboard. Ngayon, if you still encounter problems pagkatapos mong sundin ang steps na to, just send me a message sa aking Facebook para ma-assist kita. Mayroon din po pala akong ginawang ibang tutorial kung paano gagamitin itong buong sales dashboard. So, i-click nyo na lang po yung other tutorials na makikita sa tutorials tab ng dashboard po ninyo. Thank you and God bless you!